Welcome back again mga kanitib no. So for this video, so we are here now at our kanang isulan. So yan no, Derek Gregorio Backyard Native Chicken. So for this video mga kanitib no, at pag-usapan naman natin yung pag-aalaga ng mga manok. So hindi ako nakapag-upload kahapon mga kanitib no dahil na-busy ako sa pag-aaral mga kanitib no, madaming school work. So sa ngayon is medyo nagka-time tayo mga kanitib, so i-update ko kayo mga kanitib. So yung last video natin mga kanitib no is meron tayong dalawang inahin na napisa. So ngayon nandito na sila mga kanitib. So ipapakita ko yun sa inyo mga kanitib. So pag-usapan na natin mga kanitib no kung ano nga ba yung pag-aalaga ng manok at kung mahirap nga ba. So para sa akin mga kanitib no is napakahirap mag-alaga ng manok mga kanitib, lalo na po kapag wala kayong alam. Dahil ang pag-aalaga ng mga manok mga kanitib no hindi biro lamang. So dyan makikita yung mga alaga natin. So malaki nga ba yung kita mga kanitib sa pag-aalaga ng manok? Ang masabi ko mga kanitib no is hindi mga kanitib kapag native yung inalagaan. Except na siguro mga kanitib mas marami yung mga native chicken o mga kanitib din nasa bukid area ka. Yung may pagkukunan ka ng mga pagkain, ng mga alternatibong pagkain. Kasi dito sa amin mga kanitib is wala kang mga pagkukunan ng mga alternatibong pagkain. So hindi ka kaya sa mga bukid na meron. So sa akin nga ba may kita ako sa akin mga kanitibis, wala tayong kita dito mga kanitib no is yung pag-aalaga natin mga kanitibis, ini-enjoy ko ng mga kanitib no, parang libangan mga kanitib. So nagbibenta ako mga kanitib, pero mga kanitib kasi yung last na benta ko mga kanitib is nagkaroon tayo ng 6,000 mga kanitib. So bali 6,000 yung lahat. So sa ngayon is yung natira na ng mga kanitib is 2K. So yung 4K binili natin ng feeds para naman panimula. So yung labas nating 4K mga kanitib. So yan sila mga kanitib no. Ito lahat mga kanitib no, yung naparami ng ating 4K. So para sa akin kapag bumili ka ng manok sa 4K mga kanitib, kapag tag 250 yung kilo is meron ka ng 20 heads na nasa 1 kilo. So sa akin parang hindi ko siya masabi na mga kanitib na panalo ako, kasi para sa akin itong 5 kasi mga kanitib is na ito sila no, dati na ito sila mga kanitib, itong 5 na ito bali hindi to counted sa 4K natin. So yung counted sa 4K natin mga kanitib, yung napalaki ng 4K natin is ito sila. Ito and then yung mga maliliit ito sa labas mga kanitib yung, pero yung 4K nil mga kanitib is yung first batch niya mga kanitib is yung 24 heads is na minusan yung ng 10 heads mga kanitib na ibenta natin. So nagkapera tayo doon ng 1K mga kanitib no, dahil bininta natin yung tag 100. So para sa akin is mga kanitib, huwag niyong isipin yung yung kita, dahil yung kita is hindi talaga yan mag-work sa umpisa mga kanitib no, dahil kailangan nyo munang pag-aralan. So sa akin is marami na akong nakuwang mga parang trial and error yan mga kanitib no, na kailangan nyo munang pag-aralan no. So kaya sa mga gustong magsimula dyan no, sa pag-aalaga ng manok is maganda talaga na malaki yung alam nyo, lalo na sa mga sakit, dahil mahirap talaga gamutin yung mga mga kanitib nyo, yung mga manok, lalo na kapag yung manok nyo is mga rare o yung mga Rhode Island, Black Astrolop, yung mga Japan, yun napakahirap talaga yun gamutin mga kanitib. So yun mga kanitib no, yun lang yung payo ko sa mga gustong mag-alaga ng manok na gustong magsimula is kailangan nyo talagang na pagtuunan ng pansin no, kailangan nyo talagang bantayan dahil napakahirap talaga mga kanitib. So kung sa native chicken ng mga kanitib, so okay lang naman siya mga kanitib, dahil yung mga native chicken is hindi masyadong prone sa sakit. Yung kadalasan lang nasakit na makuha ng mga native is yung sipon, tsaka sipon yan talaga yung yung common na sakit, kay hindi lang naman sa native chicken, pati na rin sa lahat. Pero kapag yung rare mo talaga mga kanitib na tamaan ng sipon is talagang mga 90% is chance talaga na mamatay no. Hindi talaga siya na totally na
kapag okay na mga kanitib kapag naagapan mo yan, may posibilidad talaga na maano siya, ano talaga magamot, no, na maano yung sakit niya. So sa ngayon mga kanitib no is ipapakita ko sa inyo yung ating fourth batch mga kanitib. So yung fourth batch natin mga kanitib is we have 16 heads. So yan sila mga kanitib. Ayun. So yan, naghihigda sila mga kanitib, natutulog sila. So yung pinapakain natin mga kanitib nyo is Integra 1. Yan talaga, proven and tested mga kanitib nyo na mabilis na palagi na manok. So yung isa nating inahin mga kanitib is 4 na yung pisa niya mga kanitib no, is hindi maganda yung kanyang inalabasan. So okay lang yun mga kanitib no, ganyan talaga sa pagmamanok is madami siyang napisa mga kanitib, kaso hindi talaga nabuhay, namatay lahat mga kanitib, mga almost 8. So yung nandito mga kanitib no is meron talagang natira. Yan din mga kanitib no, madami din. So sa ngayon is ito yung pinakamalaking ko mga kanitib no, malaking error ko na nangyari sa akin. So sa pag-iitlog na manok na hindi talaga napisa. So maging lesson yun sa atin mga kanitib no, na kailangan sa sunod is ito na talaga natin napansin. Kasi ako mga kanitib is nabisa ako mga kanitib no, sa pag-aaral dahil next week is may exam mga kanitib no, is I am a criminology student. So future na magpapatupad ng peace and security sa ating bansa. So ito yun mga kanitib no. So meron tayo dito dalawahan rin mga kanitib naglilinis. So ito sila is talaga pinagtutuunan natin. So sa ngayon mga kanitib no is magbibigay tayo ng pagkain sa ating mga alaga. So ipapakita ko sa inyo mga kanitib no, yung mga alaga natin. So kukuha muna tayo ng feeds. So yan sila mga kanitib, sunod na sunod sila. Talaga kayo makapaghintay ba? Yan, hindi talaga sila makapaghintay mga kanitib no, is umakit talaga sila. So ngayon is ko kasi mga kanitib is mga nasa 18 heads pa lang yung napalaki ng aking 4K mga kanitib. So hindi naman siya naman kanitib dahil madami pa naman natirang feeds. So hindi pa ako So sa ngayon is magpaparami talaga tayo mga kanitib. So yung nandoon mga kanitib no is mga nasa tayo siguro mga kanitib, mga nasa 1/4 yung kilo. So yan, yung pinapakain ko yan mga kanitib no is Integra 3 na may halong crack corn. Yan sila. Yung iba kasi mga kanitib no is nasa labas. So sa ngayon mga kanitib is mabibigay naman tayo sa ating mga alagang shamu. Yung shamu natin, bibigyan natin ng pagkain. So yung pinapakain natin mga kanitib is Enerton. So yun mga kanitib is sirang feeds yun mga kanitib no, nagaling sa feeds ng aking kapatid. So update ko kayo doon mga kanitib, papakita ko sa inyo yung yung feeds ng aking mga kapatid sa linggo siguro mga kanitib, dahil pupunta ako doon. Dahil gagawa ako ng sira doon, ako magpanday mga kanitib. Ito yung isa nating mga kanitib kinulong natin mga kanitib dahil hindi maganda yung kanyang lahi, masyadong payat. So ito yung shamu natin, future natin ito future materials. Sobrang laki niya na ngayon mga kanitib. Ayan. Yung iba yan dyan sa labas. So for today's video mga kanitib, hanggang dito lang muna yung ating video. So nasayang ko naman yung panonood nyo.
So sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po lagi po yung update sa Gregorio Native Chicken Backyard. So yun na po. Maraming salamat mga ka-native. Happy farming!